programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Patuloy na pagtutok sa kwento ng pag-ibig, pagkakanulo at pagkakaisa sa Shining Inheritance. Sa mga nagdaang linggo, patuloy na naging matinding laban ang relasyon ni na Attorney Charlie at Joanna. Si Attorney Charlie, sa kabila ng lahat ng magagandang pahayag na ipinapakita kay Joanna, ay may masalimuot na layunin. Huwag magkamali. Hindi ang malasakit kay Joanna ang siyang pumupukaw sa mga galak at pangako ni Attorney Charlie, kundi ang matinding hangarin niyang makuha ang buong kontrol ng kumpanya at ari-arian nila. Hindi na bago kay Attorney Charlie ang magplano, at bagamat ang kanyang mga motibo ay nauurong, si Joanna ay patuloy na nagpapakita ng tapang at hindi basta-basta nagpapadala sa mga paanyaya nitong si Attorney Charlie. Si Joanna na nahihirapan na sa pag-manage ng kumpanya ay hindi na alam kung paano papatagpuhin ang kanyang mga responsibilidad bilang isang CEO. Isang halimbawa ng tamang liderato na puno ng hirap at sakripisyo. Tila nagiging bigat na sa kanya ang pamamahala sa negosyo. Subalit, hindi nito binabago ang kanyang desisyon na ipaglaban ang kanilang minamana, sa kabila ng kanyang takot na baka magtuloy-tuloy ang kabiguan. Naniniwala siya na may magagawa pa siyang paraan upang mapanatili ang kanilang negosyo at buhay. Dahil dito, hindi pa rin natitinag si Attorney Charlie. Patuloy ang kanyang pagpapakita ng mga magagandang intensyon, ngunit ang kanyang likod ay puno ng lihim na layunin na hindi pa matutuklasan ni Joanna. Sa kabila ng mga pagsubok, patuloy na nagsusumikap si Joanna na mapanatili ang kanyang posisyon at magpatuloy sa pamamahala ng kumpanya. Kaya't mas lalong tumitindi ang tensyon sa pagitan nilang dalawa ni Attorney Charlie, si Yuan at ang magulo niyang pagpapasya. Samantala, sa hindi inaasahang pagkakataon, si Yuan ay nahulog sa mga emosyonal na gulo na dulot ng kanyang malasakit kay Ina at sa kanyang at dito nga kay Nono. Bagamat siya ay nahirapan sa maraming aspeto ng kanyang buhay, nagdesisyon siya na tumulong kay Ina sa halip na magpabaya. Ang kalagayan ni Nono na may malubhang karamdaman at nangangailangan ng agarang operasyon ay isang malupit na pagsubok para sa magkasunod na magkapatid. Pinili ni Yuan na ilaan ang kanyang sariling yaman para bayaran ang hospital bill nitong si Nono. Ngunit ito'y isang hakbang na wala pang makakaalam ng kanyang tunay na motibo. Walang kaalam-alam si Ina na hindi si Francis ang nagbigay ng tulong sa kanilang sitwasyon. Si Francis, bagamat may plano rin na ipakita ang suporta kay Ina, ay nauurong nang makita niyang hindi si Yuan ang nagpasya para sa mga nagpapasya nilang pagpamilya. Nang bumisita si Francis sa ospital upang ipahayag ang mga bagong tuklas na nauukol kay Attorney Charlie, nagpasalamat agad si Ina sa kanya. Iniisip na siya ang tagapagligtas nila sa kanilang pinansyal na suliranin. Ang kanyang pasasalamat ay nadala ng maraming saloobin at nahulog sa pag-aakala na si Francis ay ang pangunahing dahilan ng kanilang tagumpay. Habang nagsisimula ng sumabog ang mga maling akala ni Ina, si Francis ay nagtatanong sa sarili kung karapat-dapat ba nitong o niyang aminin kay Ina na hindi siya ang dahilan ng operasyon ni Nono. Sa kabila ng mga lihim na binitawan ni Francis tungkol sa pamilya, nagsimula na siyang makaramdam ng guilt at takot na masaktan pa si Ina pag nalaman nito ang totoo. Tila ang kanyang pananaw ay nagiging mas malabo at mahirap na pagdesisyon.
Gusto niyang maprotektahan si Ina mula sa sakit ng mga paglihis ng katotohanan. Ngunit ang kanyang mga damdamin at mga pangarap ay nagsisilbing hadlang sa mga desisyon nito. Ang pagkakamali at pagbabalik loob. Habang si Attorney Charlie ay patuloy na nagtatago ng mga lihim at mga hakbang upang mapalapit dito kay Francis at makuha ang buong kontrol ng negosyo. Si Ina at si Yuan ay nagpupumilit na baguhin ang takbo ng kanilang buhay. Ang kanilang kasaysayan ng paglaban, pagkakaisa at pagkakawanggawa ay nagsisilbing tagpo ng pag-asa ng mga katanungan. Ang pagpapasya ni Yuan na tulungan si Ina ay hindi simpleng bagay. Ito ay isang hakbang na nagsimula sa malasakit, ngunit nauwi sa isang landas ng kahirapan at komplikasyon. Bilang si Amy na may pangarap na maging malapit kay Yuan ay nahulog na sa bitag ng ilusyon. Nais niyang magtagumpay at makuha ang puso ni Yuan. Ngunit unti-unti niyang natututunan na hindi madali ang magbigay ng pag-ibig kung ito ay walang kasiguraduhan. Sa isang dinner na inorgasa ni Amy, bilang isang pasasalamat kay Yuan, nagdulot lang ito ng pagkatalo at hiya para sa kanya. Si Yuan na nakatutok pa rin sa kanyang sariling laban at pagtulong kay Ina ay hindi nagpakita ng anumang interes kay Amy na nagdulot ng malalim na kalungkutan sa kanyang puso. Si Amy na sa kabila ng kanyang pangarap na makuha ang atensyon ni Yuan ay napagtanto na minsan ang pagmamahal ay hindi basta-basta nakakamtan at hindi laging naisa sa katuparan. Ang relasyon ni Yuan at Amy ay naging isang malupit na aral tungkol sa pagpili ng tamang landas at kung paano ba talagang malaman kung ang isang tao ay tapat sa iyo. Ang lihim na pagsisiwalat at huling pagpasok ng katarungan. Sa huli, si Francis ay muling naharap sa isang matinding desisyon. Dapat bang ibunyag ang katotohanan tungkol sa kanyang ama na si Attorney Charlie at ang mga lihim na matagal nang tinatago? Dito sa gitna ng kabiguan at mga pagsubok, magsisimula ang isang masalimuot na paglalakbay para kay Francis at sa mga taong apektado ng kanyang mga desisyon. Habang ang bawat karakter ay patuloy na sumusubok na maabot ang kanilang mga pangarap. Lilitaw ang tunay na kahalagahan ng pagtutulungan, pagkakaisa at pagbabalik loob. Hindi lang ito isang kwento ng pag-ibig. Ito'y isang kwento ng mga pasya, pagtatalo at pagsilang ng bagong pag-asa. Ang Shining Inheritance ay patuloy na magbibigay ng mga katanungan at mga emosyonal na sagot. Ang paglalakbay ng bawat karakter ay hindi pa tapos. Magkakaroon pa sila ng mga pagsubok at tagumpay. Kung nais mo pang masundan ang kanilang kwento, huwag palampasin ang mga susunod na kaganapan. Mag-subscribe at mag-like na ngayon upang maging bahagi ng Shining Inheritance. Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Shining Inheritance. Kung gusto nyo pa na magandang klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.